Hello! Magandang araw po! Paano nga ba mag-comply sa Annual Confirmation of Pensioners or ACOP through email? Ang video po na ito ay para sa mga retired pensioners 80 years old and above. Para sa karagdagang detalye, dito sa official SSS website, hanapin lang ang Comply to the ACOP program. Usually, sinasubmit ito tuwing buwan ng kapanganakan ng pensioner. Pwede kayong humingi ng ACOP form sa SSS branch na malapit sa inyo. Or pwedeng mag-download ng ACOP form sa SSS website. Ayan. Yung ACOP form ay for retirement. Ito ang ACOP form. 2 pages siya. I-click nyo lang itong arrow down dito para ma-download. Ipa-print nyo at pwede na kayong mag-fill out sa bahay. Okay, sige, paano ba ito sagutan? All capital letters daw ang pagsulat sa information. Part 1, Pensioners Data. Sa type of pension, i-check ang retirement. Sunod, kung may common reference number or PhilSys ID number, ilagay dito, pero kung wala, okay lang, ilagay na lang NA. Then, ilagay ang birthday, month, day, at year. Next ay ang SS number naman. Tapos, last name, first name, at middle name ng pensioner. Kung may suffix katulad ng junior or senior, isulat dito. Sunod naman ay ang complete mailing address, tapos dito ang postal code. Then, contact information katulad ng telephone number, cell number, at email. Kung ang contact info ay pag-aari ng kamag-anak ng pensioner, ilalagay dito ang pangalan ng kamag-anak na yon, then pirma ng kamag-anak, at kung ano ang relasyon niya sa pensioner. Itong part 2 ay kung ang pensioner ay walang sariling SSS at siya ay nasa pangangalaga ng representative payee. Ilalagay dito ang SS number, last name, first name, at middle name ng representative payee. Kung applicable sa pensioner ang Part 2 at siya ay may representative payee, ang mga susunod na pipirmahan ay para na sa representative payee. Pero kung may sarili naman talaga siyang SSS, hindi na kailangan sagutan ang Part 2. Yung Part 3 na questionnaire ay kung meron bang dependent ang pensioner or ang representative payee. So, ililista dito ang mga pangalan, SS number kung sila ay 18 years old and above, kung may petsa ng kasal, petsa kung kailan nagtrabaho, at kung kailan namatay. Lalagyan ng nothing follows after ng huling na ilista na dependent. Kung walang dependent, pwedeng NA na ang ilagay. So, dito, tinatanong lang kung nagtrabaho na ba ulit ang pensioner. Ilalagay lang dito ang pangalan ng employer, address kung saan nagtatrabaho, at kailan nag-umpisang magtrabaho doon. Kung wala, NA lang din. Sa Part 4, basahin mabuti ito. Then, pipirma dito ang pensioner, signature over printed name. Tapos, petsa kung kailan pinirmahan, pero dapat ang petsa ay kung kailan din isa-submit through email. Kung hindi makakapirma ang pensioner, pwedeng fingerprint ng right thumb at right index finger or kanang hinlalaki at kanang hintuturo niya. Pero ito ay kailangan may witness kasi pipirma din ang witness. Dapat authorized representative yung witness or SS personnel. Ilalagay dito ang petsa at kung anong relasyon ng authorized representative sa pensioner. Kung SS personnel yon, ano ang designation or position niya sa SSS? Kaya lang hindi ako sure kung ang fingerprint ba ay pwede through email o kailangan ng authorized representative na lang ang magsasubmit sa SSS branch. I-confirm nyo na lang sa SSS mismo. Itong Part 5 ay para lang sa mga nag-comply ng ACOP sa bangko. Hindi natin ito fill upan. Next page. So yung Part 6, ang SSS branch ang mag-fill out nito, hindi tayo. Walang fill upan ang pensioner sa likod pero andito yung instructions kaya mabuti na basahin isa-isa. I-check mabuti lahat ng detalye kung tama. Ang iba pang requirements bukod sa ACOP form ay valid ID. Kung meron siya nito mga primary IDs na nakalista dito sa bandang kanan, isa lang ang kailangan dyan. Pero kung wala siyang primary ID, kailangan mag-submit ng 2 secondary IDs na dapat may parehas na pirma ng pensioner.
At kahit isa doon ay may picture niya. Sunod na requirement ay picture ng pensioner. Magsasubmit ng picture ng pensioner katabi or background niya ang TV na may kasalukuyang petsa at headline sa news. Dapat parehas sa petsa kung kailan isasubmit through email. Or, pwede ring picture ng pensioner na may hawak na dyaryo na may kasalukuyang petsa at kita ang headline sa balita. Kung siya naman ay naka-confine sa ospital, kailangan ng certificate ng confinement sa ospital o kung saan mang institusyon. Para naman sa mga pensioners na may permanent total disability, kailangan niya ng medical document na nagpapatunay na siya ay may disability. Dahil through email tayo magsasubmit, kailangan i-scan ang nafilapan na ACOP form. Harap at likod kasi kahit walang nasulatan sa likod, hiningi pa rin sa akin ng SSS. Then, yung valid ID ng pensioner, primary or secondary man, kailangan din i-scan back to back. Kung may certificate of confinement sa ospital o institusyon, i-scan din po yun. Para sa mga may permanent disability na pensioners, i-scan din po ang medical document ng kanilang disability. So, saan natin i-email? Makikita nyo dito sa official website ng SSS ang email ng mga branches kung saan nyo dapat ipadala. Scroll down lang at hanapin ang Visit an SSS Branch. I-click natin ang Find an SSS Branch. Pumili ng region dito. Halimbawa sa NCR. Then sa SSS branch, halimbawa sa Manila. Dito naman, pwede nyong i-type yung lugar na isa-search nyo. Okay, click search. Yan, so makikita nyo dito yung email ng SSS branch kung saan kayo magsasubmit. Mas okay kung sa pinakamalapit na branch nyo i-email o yung SSS branch sa inyong lugar. Ito po ang listahan ng i-email sa SSS. Scanned Accomplished ACOP form, isang scanned primary ID o dalawang scanned secondary IDs, at ang picture ng pensioner na ang background ay ang TV o may hawak na dyaryo na kita ang kasalukuyang petsa at headline. Sa amin kasi yan lang ang sinubmit. Pero kung ang pensioner nyo ay naka-confine, then kailangan din i-email yung scanned na certificate sa ospital or kung saan mang institusyon. Or kung siya ay pensioner na may permanent total disability, then i-email yung medical document ng kanyang disability. Pag na-email na, magre-reply ang SSS na na-receive na nila at i-review na. Halimbawa, after ilang weeks, pwede nyong i-follow up kung na-process na. Magre-reply naman sila kung na-encode na sa system. Then, sa susunod na buwan, kung okay siya, tuloy na ang pension na matatanggap. Kung walang natanggap na pension, i-follow up ulit sa SSS para ma-check nila kung anong status ng ACOP compliance ng pensioner. Siguraduhin po na tama ang mga detalye at huwag pong pepekein ang mga isasubmit dahil pwede po tayong managot sa batas. Salamat sa panonood, like, share, and subscribe.